Nasubukan nyo na po ba magluto ng chicken cordon bleu na lutong-luto na sa ibabaw pero sa loob nito ay hilaw pa? For today's video po ay magluluto po tayo ng chicken cordon bleu na siguradong lutong-luto po ang ating pagkakaluto. Kaya tara, samahan nyo po ako at simulan na po natin. Meron po ako ditong 1 kilong chicken breast. Nasa 3 piraso po ito. Ito po ay aalisan po natin ang balat at ng buto. Pagkatapos po nating maalis ng balat at buto, ito po ay hihiwain po natin ng maninipis. Hindi po talaga ako expert sa pag-aalis ng buto at paghihiwa ng chicken. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po ang ginagawa ko. Kung hindi po tayo masyadong marunong mag-alis ng buto at maghiwa ng chicken, dahan-dahan na lang po tayo kasi baka yung kamay na po natin ang nahihiwa natin. Ilagay lang po natin itong lalagyan po natin ng hiniwa na nating chicken. Hiwain po natin ng maninipis para hindi po tayo mamaya mahirapan sa pagbabalot. Ulitin lang po natin hanggang sa matapos po natin ito. Habang naghiwa po tayo nito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po. Pa-like na din po at pa-click na din po ng notification bell para parati po kayo updated sa mga bagong upload ko pong video. Thank you po. Mga katenderang kusinera, kumusta na po? Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload dahil sa palagi pong masama ang pakiramdam po natin. Pero ngayon, medyo okay na po tayo. Kaya go na naman po tayo. Prepare naman po natin itong pang-marinate po natin. Sa isang bowl, maglagay po tayo ng 2 tablespoon na warm water. Sunod na po nating ilagay yung 1/2 teaspoon durog na paminta. Maglalagay din po tayo ng 1/2 teaspoon na garlic powder. Maglalagay din po tayo ng 1/2 teaspoon na asin at 1/2 teaspoon seasoning. Pagkatapos po nating mailagay ang mga sangkap, ito po ay imimix po natin hanggang sa matunaw po yung mga sangkap na linagay po natin. Maglalagay din po tayo ng 1/2 teaspoon paprika. At haluin po ulit natin hanggang sa matunaw na po itong mga sangkap na linagay po natin. Pagkatapos po nating ma-mix or tunaw na po yung mga sangkap po nating linagay, ilalagay na po natin yung mga hiniwa po nating chicken. Imamarinate na po natin dito. Pagkatapos po nating mailagay, imimix na po natin ito hanggang sa mag-combine na po yung tinunaw nating mga sangkap dito po sa ating chicken. Hindi na po pala ako gumamit ng gloves. Nagugas na lang po ako ng mabuti ng aking kamay. Pero kung gusto nyo pong gumamit ng gloves, pwedeng-pwede po. Dahil okay na po ito, imamarinate muna po natin ito ng mga 30 to 1 hour. After 1 hour, ito na po yung ating minarinate na chicken. Set aside muna po natin ito at i-prepare naman po natin yung iba pang sangkap sa paggawa po natin ng chicken cordon bleu. Meron po ako ditong sweet ham slice at cheese. Pwede rin po kayong gumamit ng cheese, yung slice din po. Pero ako, mas gusto ko po yung ganitong cheese. Yung ako na lang po ang mag-i-slice. At gagamit din po tayo ng aluminum foil. Nagtataga siguro kayo bakit aluminum foil po ang gagamitin natin. Mamaya, makikita nyo po kung bakit. Kasi ang iba po, ang ginagamit ay cling wrap. Bago po natin lagyan ng marinated chicken itong foil, magbabrush muna po tayo ng mantika para hindi po dumikit dito yung ating chicken, lalong-lalo na po kapag ito po ay binalot na natin at kapag luto na. Ipaplat lang po natin itong chicken dito po sa ating aluminum foil. At kapag na-flat na po natin, ilagay na po natin yung ham. Sunod na po natin yung pinag-slice po natin na cheese. At ipo-fold na po natin. Ganito lang po ako magbalot ng chicken cordon bleu. After po natin ma-fold yung ating or mabalot yung ating chicken with ham and cheese, ito po ay i-seal natin po sa magkabilang dulo. Para mamaya kapag ito po ay in-steam natin, ay hindi po siya mapapasok ng tubig. At heto na po yung ating nabalot na chicken cordon bleu. Ulitin lang po natin hanggang sa matapos po natin itong lahat na balutin. Dati po, gumagawa na rin po ako ng chicken cordon bleu. Pero ang binabalot ko po ay yung cling wrap. After ko po mabalot, ilalagay ko muna po sa ref. Pero sa ngayon po ay hindi po natin ilalagay sa ref. At heto na po pala ang mga nabalot or nagawa po natin na chicken cordon bleu.
Bali, nakagawa po ako sa 1 kilo na chicken ng 7 pieces o 7 na balot po na chicken Gordon Blue. Habang nagbabalot po ako ng chicken Gordon Blue, nagpakulo na rin po ako ng tubig. Kaya tamang-tama po, pagkatapos ko po makabalot ng chicken Gordon Blue, ay kumukulo na rin po itong pinapakulo kong tubig. At ilalagay ko na po itong mga binalot po natin na chicken Gordon Blue. Ito po ay i-steam natin ng mga 10 to 15 minutes. Ito po yung sinasabi kong siguradong lutong-luto po ang pagkakaluto po natin itong chicken Gordon Blue dahil i-steam muna po natin ito bago po natin ipiprito. Takpan na muna po natin at i-steam po natin ng mga 10 to 15 minutes. After 15 minutes, off na po natin yung apoy. At ito po ay papalamigin muna po natin. Isalin na po natin sa isang lalagyan para madali po siyang lumamig. Habang nagpapalamig po tayo ng ating in-steam, ipiprepare naman po natin yung ating pang-coating. Sa isang mixing bowl, maglagay po tayo ng 2 pirasong itlog. Lagyan din po natin ito ng pangpalasa. Maglagay po tayo ng 1/2 teaspoon na salt. Maglagay na rin po tayo ng mga 1/2 teaspoon na durog na paminta. Maglalagay din po ako ng konting seasoning. Pagkatapos po nating malagyan ng mga pampalasa itong ating itlog, ito po ay babatihin na po natin para mag-mix na po yung mga sangkap na linagay po natin dito po sa ating itlog. Pagkatapos po nating mabati or ma-mix itong ating itlog, maglalagay na po tayo ng arena. Sa paggawa ko po ng chicken Gordon Blue, hindi ko na po inihiwalay ang arena at yung itlog. Sinasabay ko na po yung arena dito sa itlog sa pagbabati or pagmimix. Kasi luto naman po yung ating chicken para po madikit po yung ating arena or yung ating itlog sa ating chicken. Kaya kinukombine ko na po itong dalawa para isahan na lang po. At ito pa po yung isa nating pang-coating ay ang breadcrumb. Dahil medyo malamig na po yung ating pinag-steam, kaya sisimulan na po natin itong lagyan ng coating or coating na po natin itong pinag-prepare po natin na egg with flour at ng breadcrumb. Buksan na po natin ito at i-coat muna po natin dito sa pinag-prepare nating egg with flour. Pagulungin lang po natin dito sa pinag-combine po natin na egg with flour. Hanggang ito po ay mabalot na po nito. Pagkatapos po natin dito sa egg with flour, sunod na po natin dito sa breadcrumb. Ikutin din po natin hanggang sa mabalot na din po ito. Same process lang po sa mga natitira pa. At heto na po lahat na chicken Gordon Blue na na-coating na po natin. Pagkatapos po natin itong ma-coating, magpiprito naman po tayo. Magpainit na po tayo ng pan. Buksan na po natin yung apoy at kapag mainit na po yung ating pan, maglagay na po tayong mantika. Mas maganda po sana dito ay naka-deep fry. Maliit lang pong pan ang gamit ko para tipid po sa mantika. Dahil mainit na po yung mantika, iprito na po natin ito. Hindi naman po ito matagal iprito kasi luto naman po dati yung ating chicken. Kapag ito po ay nag-golden brown na, pwede na po natin itong hanguin. Nagtira po pala ako ditong pambaon-baon ng anak ko kasi isa ito sa mga paborito niya pong pangbaon na ulam sa school. Baliktarin po natin para pantay po ang pagkakaluto po natin nito. Dati kapag nagluluto po ako nito, pinapa-dark brown ko po kasi para lutong-luto po talaga sa ilalim. Pero ganoon pa rin, hilaw pa rin po sa ilalim. Pero ngayon, konting prito na lang, lutong-luto na po talaga ang chicken natin sa loob. Kaya mga katenderang kusinera, kung isa ito sa mga paborito po ninyong pang-ulam at paborito po ninyong papakin, itry nyo na po itong lutuin. Siguradong magugustuhan nyo po ito. Napakasarap at napakalinamnam po nito. Hanguin na po natin kasi lutong-luto na po ito. Same process lang po sa mga natitira pa. At heto na po ang bagong luto po natin na chicken Gordon Blue na siguradong lutong-luto po ang pagkakaluto po natin. Slice na po natin para matikpan na po natin kung ano po talagang lasa ng ating linutong chicken Gordon Blue. At makita na rin po natin yung loob nito kung lutong-luto po talaga ang pagkakaluto po natin. Ito po ang kagandahan sa cheese po natin na linagay kasi buo pa rin po siya. Kasi medyo makapal po ang pagkaka-slice po natin. Compare po doon sa slice na po na cheese. Kasi kapag prinito na po natin yun, medyo natutunaw po yun. Pagkatapos po nating ma-slice, ilagay na po natin dito sa serving plate. Dati, kapag po ako nagluluto ng chicken Gordon Blue, ay na-stress po ako kasi
Lutong-luto na po siya sa ibabaw pero kapag in-slice mo na po, sa loob ay mamula-mula pa po yung chicken. Sabi ko nga sa sarili ko, ano ba ang kulang sa paggawa ko ng chicken Gordon Blue? Bakit ganito? Hilaw pa sa loob. Kaya, tinry ko pong i-steam muna bago ko po i-coating ng egg with flour at ng breadcrumb. Kaya ito po, nakuha ko yung tamang pagkakaluto at tamang timpla ng chicken Gordon Blue. Medyo po manamis-namis po yung lasa niya dahil po sa sweet ham na linagay po natin. At crunchy po siya sa ibabaw dahil nga po sa egg with flour at breadcrumb. Nakalimutan ko po pala magawa ng sausawan. Dahil nga excited na po ako na matikman po ito. Pero kung gusto niyo po talaga ng sausawan, gumawa na lang po kayo ng mayonnaise at ketchup. At kung gusto naman po ninyo, gumawa na rin po kayo ng sarili ninyong sausawan. Thank you for watching. God bless us all.